kayo dyan sa inyong mga bahay. Are you ready sa isang Saturday night habit ng buong pamilya? And tonight, ito lang masasabi ko. Thank you, Lord! Hallelujah! It's raining men! Woo! Halina kayo, tumutok na kayo sa TV. Dahil ngayon, hindi lang kayo matututo at hindi lang kayo tatawa, kikinigin pa rin kayo. Grabe! Woo! Ngayon lang ako makakakita ng mga gwapo! Ikaw talaga, hindi ka na nagsawa. Excuse me? Ngayon lang. Kayo ba tinutukoy ko? Brother. Ikaw ba yung sinabi kong gwapo? Understood. No. To be honest, To be honest. are you a student? Yes. Wow, from where? UST. UST. Wow. Yerik Teng. What course? Are you still studying? Yes. What course? Nutrition. Nutrition, nakikikain ka lang sa amin. Bumagsak pati katawan ko. Excuse me? Yes. You look familiar. Yeah, I'm from Lasal. Oh! What course? Of course. Oh! Yes. If we have students, we have the principal. No, I'm also a student. Oh, from what No, school? no, you are the principal. No. Principal Oh. suspect. No. Principal suspect. I'm proud of my school because it's a combination of two prestigious schools Wow! in one. I'm from Atenesda. Anong combination yun na? Ateneo and TESDA. Atenesda. Oh! Naku, alam niyo po, excited na akong ipakilala sa inyo ang aming makipopogi mga players na alam namin napakaraming fans! At dahil napaka-special po ng aming episode, alam niyo kung bakit. Because this is our anniversary month ngayong November! Yes! And to begin our celebration, here are our players for tonight! Mga brothers sharing the same passion and dedication to their craft! Grabe! Grabe! Eto na, model and basketball heartthrobs, Severad brothers Anthony and David! Parang kabila. Mga guwapo at talented sons of Miss Lorna Tolentino, Rap and Rez Fernandez! Ay, nanonood si Miss LT! Baka Miss LT, naniniwala ako, hawig tayo! Ay, nako. Oo nga, LT ka rin. Anong LT? LT 100. Van? Sasakyan? Collegiate basketball superstars, 10 brothers Jeric and Jerome! Oh, ikaw din, baka gusto mo! Kanya dalawa ikaw. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ang dali! Upo ka na. Grabe! Thank Ayan, you. ganyan lang. O, ayan, ganyan ka. Ay, nako! Hayaan nga natin yan. Dalawang yan. Palibasa naiingit Oo, kayo. mga gitera porque hindi sila nahahalikan. Kaya nga, nako, Diyos ko. O,
Kahit pag sama-samahin mo pa yung 6 na yan, Oh, ano? hindi magiging magandang lalaki yan kung di mo kami ilalagay dyan. Oh, sige nga, sige nga. Oh, Oh, sige nga. Sige nga. Yes! excuse me. Oh, Oh, yan, oh. oh, tingnan nyo. Para magandang lalaki sa aming 4. Oh, di ba sila? Kung wala kami rito, hindi sila magiging magandang lalaki. May point. Tandaan nyo, kayo mga pogi kayo. Kung walang pangit, wala kayo. Oh, bakit nung tumabi kami? Tinignan. Ay, ang pogi nila, no? Ay, pag nandyan lang, ay, oh, ganun Wala lang. Oh, ganun yun. Kaya magpasalamat kayo sa amin. Sorry, sorry. Please speak for yourself. Dito, hindi lang mga pogi. Makikita rin natin kung sino ang mga gagamit ng utak nila sa mga online ngayon. Gamitin na ang hashtag CelebrityBluff sa inyong mga posts, players, and gangnams. Are you ready? Ready! Let's play round 1 and this is Fact or Bluff. Who's David? Ako po. Ikaw po? Huwag mo naman akong pupuin. Ay, pinupo niya ako kasi ginagalang niya ako. Hindi, kasi nga matanda ka na. Tamo, tanungin dalawa. Anong tayo sa akin? Tol. Oh. Bro. Oh. Brother, Brad. Lola, bless. Oh, sige, oo. Sige, ano pa? Cute kaya siya, di ba? Eh. Hindi ako nagseselos. Kala mo magseselos ako. Oh, anong yung ugali mo ngayon? Hindi, wala lang. Natutuwa ako dahil alam ko naman hindi sila magkakagusto sa'yo. Excuse me nga, kausap ba kita? Di ba sila kausap ko? Oh, bakit? Host din ako rito, ah. Gangnam, Peter. kanina mo pa ako inaaway, ha? Bakit ba? Gusto mo ba ako? Oh, di ka ba? Ayan mo! Excuse me! Where? Para alam nila yung limitasyon nila. Oh, huwag ka na umasa. Matalino yan. Tol, sana walang manlalaki rito, ha, Brad, ha? Ang kehuse lang, ha? Yes. Excuse me, please don't believe... Stay away from my girl! Okay, Separate Brothers, please choose a square for 2,000. We have Bicol Ano, Show Me the Money, and Beautiful Eyes. We will have to choose Show Me the Money. Okay. Show me the money. Please choose a Gangnam. Bombay. Wow! Wow! Acrobatic! Kiss mo na nga! Sige, bumati ka. Hello, hi. Yeah, I will help you. Okay, don't worry. Ate Og's taken me. You can take me home, eat all you can. Bubay, here is your question. Ano ang tawag sa maliit na plastic o metal piece na nasa dulo ng isang shoelace? You cannot understand Tagalog? Okay, I'm so sorry, but most of the people here are speaking Tagalog, so you adjust. It's called aglet. How do you spell it? Aglet. A-G-L-E-T. It happens when somebody, you know, when you're walking and somebody step on your shoelace, and that person will say, aglet, aglet, aglet. And it will cause fight between the two people. Galit. Galit. Yes. it will- Galit. Yeah. Galit. You got it? Am I helping you? Thank you. Love you too. Walang sinabing I love you. Wala sinabing ganon. Sorry. How about you, bro? It's Iglet. Iglet. Yeah, How do you spell it? Iglet. You know how to spell Iglet? No, it's your answer. That's why I answer. I don't spell. It's like tuk. You know, tuk. What is it? Iglet. Tuka. Tuka. Yung
tuka, eaglet, yung Yeah. eagle, tuka. Beak, it's a beak. Gulong-gulong. Ano ba yung ginagawa Ano mo? ba? Ano ba yan? Ba't mo ba tinatanggal? Mannerism ko yan pag nagseselos ako. Ayan. Huwag ka na magselos. Ngayong gabi lang naman yan eh. Promise? Oo. Brad Pitt! Ano ba yan? Ba't ka ba naglilinis ng kuko? Ito yung, ayan eh. Ang tawag dyan, eaglet. Eaglet. How do you spell it? I-E-Y-E. G-L-E-T. E-T, di ba? E-T, alien. Alien! But then again, your Gangnam answered aglet. Aglet. Aglet, natapakan eh. Oh, aglet. Aglet. Aglet, is it a fact or a bluff? What do you feel? Fact. So you said fact. Beautylet, beauty maliit. Fact na fact na? Fact na fact. Fact daw ang sabi ng Semerad Brothers. Ano ang sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? Thank you so much. Thank you. Tama naman ang aglet, matigas ito at manipis para madaling ipasok sa butas. Ang tawag dito ay AGLET, aglet. At hindi tayo galit because you have 2,000. Nice! At narito na ang mga magagaling na artista. Choose a square. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ew. Please choose a Gangnam. Grabe, hindi ako makatagal doon. Grabe pala mapagitna sa mga pogi, ano? Ito ka, ano, pakiramdam mo? Nakakadiri lang. Please choose a Gangnam. Si Brad Pitt na lang. Wow! Alien! Ano tanong? Ito ang tanong. Ilan ang mga mata ng isang bee o bubuyog? Ang mata ng isang bee o bubuyog, 5. 2 rito, tapos 3 rito sa noo. Alien! Mukhang alien talaga. Kaya lang, ang hirap dyan, pag lumabo yung mata, mahirap bumili sa lamin. Dito lang, wala yung dito. So, bahala kayo. Nakasalamin talaga yung bubuyog, ah. Sige. To be honest, 5. Bro, Jose, 6. 6. ang dami pala. 5 sa kanya, 6 yung sa akin. Oh. Kasi yung the rest na natitira, yun ang tinatawag na opto. Hindi ko na alam yung kasunod. Yung opto lang alam ko. Pero sir, 6 yan. Wrong. Okay, it's wrong. Bakit? English din ba? Hindi. Hindi. I want to speak English. Okay, it's up to you. There are 4 eyes of a bee. Why? 2 at the front, 2 at the back, because they can fly backwards and forward. And that is why there's no... Can we see? Do you know how they fly? Like that. Like that. Yeah, it's like a rear view. Mirror. That's why there's no recorded bee accident ever in the history of... Of animals. Okay. There are 2 5. in front, 4. 2 at the back. 5. Ako, baya ako na kay kuya. Ang sabi ng pinili nyo, alien, 5 ang mata ng bubuyog. Anong sabi nyo? Is it a fact or a bluff? Nako! It's a fact. Fact na fact na? 4. 5. 4. I'm telling you. Bluff. Naku po. Ang sagot niya ay bluff na bluff. At anong sabi ng bluff board sa 5? Is it a fact or a bluff? Oh! It's a Eto. fact. 5 ang mata ng bubuyog dahil 3 simple eyes at 2 compound eyes. 5 ang kanilang mata. Ay! May 3 mata sila doon. So, for this round, you have 0. Semerad and Teng Brothers, paghahatian yung 2,000. Meron na kayong 3,000 Semerad and 1,000 Teng Brothers. And it's your turn, Teng Brothers. Ang square na lang. Uy, kamusta kayo? Kamusta? Pwede ka alam mo, si Jeron Teng. Si Jeron Teng.
tapos Jerome. May kumakamusta sa kanya, di ba? Terence. Oo, kinakamusta ka. Tapos ang sagot niya dun sa category, lagot ka. Guess na. So ngayon, ang isasagot niyo, Bicol, ano? At ang natitira na lang na Gangnam ay si Jose. This is your question. Sa salitang Bicolano, ang taong buratero ay isang ano? Yang buratero. Ang tawag diyan, lasengo. Burat. Buratero, Lasengo? Kasi sa Bicol, sa Bicol. Ang ano naman? To. Pag lasing ka, sasabihin na nanay mo, ano, burat ka na naman. Ibig sabihin, lasing ka na naman. Pag lasing ka, ang tawag sa'yo, ano, burat ka na naman. Hindi, totoo yan. Hindi, walang biro yan. Buratero. Point taken. Thank you. Brad, di ko kayo lalaglag. Thank brothers, Ma'am. it's a bluff. Dahil? Dahil ang ibig sabihin ang buratero ay hot-tempered or temperamental. Mainitin ang ulo. Yes, dahil usong-usong pagkain sa Bicol ng mga sili, ang nagiging tendency nito, nagiging mainitin ang ulo ng mga lalaki dito doon. Sample ulit ng mainit ang ulo. Narinig niyo ba? Yan. Ayun. Ganon. So, ikaw ngayon ay isang... Buratero. Oo. Ito tutulungan ko lang dito si Jeric. Tulungan ko na si Jerome. Hindi, para sa ilan to, Jeric. Sino yung isa? Sino yung isa? Jerome. Never heard. Wow. Madalas magpanalo yan. Ngayon ko lang nakita yan. Bakit mo ba siya ginaganyan? UST ako eh. Ah. Yung kanina sinabi kong nutrition, biro lang yun. Nag-aaral talaga ako sa UST. Actually, 2 course kinuha ko dyan. Ang una kong kinuha, psychology, 4 years. Tapos, 4 years ulit, reverse psychology. Kaya, nabura lahat, nabura. Buratero yung, mahilig mangutang. Lasengo. Is it a fact or a bluff? Lasengo. So we go for fact. Fact. Fact na fact na? Fact na fact. Wow. At this point, naka 2,000 points kaya ang 10 brothers. Tutok lang kayo. Babalik ang Celebrity Vlog! Naka 2,000 points kaya sila. Anong sabi ng bluff board? Is it a fact or a bluff? It's a fact! Thank you. Ang ibig sabihin Yun, ng diba? burat ay lasing. Kaya ang buratero ay isang lasengo. 10 brothers plus 2,000, you have 3,000. We will now move on to level 2. And this time, each square is worth 4,000. Ang unang pipili. Sorry yan. Nalilito Ala, kasi ala, ako. ala. Ang unang pipili ay kayo. Layo na Fernandez iniikot. Brothers. And here are the squares. For 4,000, we have tigas-tigasan, kasal-kasalan, pigil-pigilan. Tigas-tigasan. Please choose a Gangnam. Si Mr. Jose. Yes, sir. Yes, sir. Hindi kita ilalaglag, sir. Bro, eto ang tanong. Kung ang tao ay may 206 bones, ilan naman ang buto sa katawan ng shark o pating? Ako. Hindi ikaw siya. Alam ko. Sandali. Nag-iisip lang ako. Sir, Bro, bro, Yes, sir. wala. Wala. Walang buto. Bakit? Walang Okay. buto. Kung mapapansin mo, yung mga pating o shark, napaka-flexible lumangoy niyan. Mm-hmm. Walang buto yan. Yan ang tinatawag na boneless pating. Gusto ko Hindi pa ikaw, ito pa. Nag-iisip lang ako. Walang buto, sir. Wala. That's not true. that's not true. That's not Because, true. Because ang bones ng pating ay 208. Kumbaga, may 2 extra bones siya compared sa buto ng tao because of the fin. Kilala mo si Charles Darwin? Yung theory of evolution. Kilala mo yun? Sila yung nauna sa EDSA evolution.
Revolution. Revolution. Alien! Palibasa alien ka. So, 260 ng bones ng shark. Kasi magiging tao yan pag inintay mo. Ah, Pareho lang. ganun. 206 din. Sabi ng pinili niyong Gangnam, Boneless. wala. Boneless. Is it a fact or a bluff? It's a fact. Fact na fact na. Fact na fact. Naku po. Let's listen to our bluff board. Is it a fact or a bluff? Galing. Ayos! Ayos! Fernandez Brothers, you have 4,000! Ang matigas na bahagi ng katawan ng shark ay hindi buto, Lamang pa kayo. kundi cartilage, isang uri ng connective tissue. Therefore, ang mga pating ay walang buto. Tama naman si Bro Jose. 10 brothers, it's your turn. Please choose a square. Pigil-pigilan na lang. Okay. Please choose a Gangnam. Si Sir Brad Pitt na lang. Narito ang tanong. Anong tanong? Sa ancient Egypt, dumi ng anong hayop ang ginagamit sa kauna-unahang form of contraceptive or birth control? Yung pugita. Alam mo yung pugita? Octopus. Yung with 8 testicles. Anong 8? Tentacles. Tentacle. Tentacles ba? Teka, 8 nga. Bakit 10? O di 8 tackle. Oh, yun. Dumi, Dumi ng ng pugita. pugita. Ginagamit Octopus. na contraceptive. Tandaan niyo yun. Bro, buhaya. Dumi ng buhaya. Totoo yan. Dumi ng buhaya, Alam niyo contraceptive yan. Correct. Alam niyo yan. Pag ayaw mamasa sa basketball, buhaya. Yes! Hi, Jerry. 10 Bubay. brothers! Naku, huwag maniwala sa sinasabi nila. Dahil? During the ancient time, itong si Cleopatra ay nag-alaga ng maraming cobra. Yes. Nakita nyo, si Cleopatra may cobra dito. Sumisimbolo yon ng contraceptive or birth control. Hindi na bubuntis si Cleopatra because dun sa dumi ng Endorser cobra. siya nung dumi ng cobra. Yon, cobra. Dumi ng pugita, is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Bluff na bluff. At ang sabi ng bluff board, is it a fact or a bluff? Look at that! It's a bluff! Ang kauna-unahang contraceptive ay gawa sa dumi ng, tama naman si Bro Jose, galing sa buwaya o crocodile. 10 brothers plus 4,000. You have 7,000 points. Diba? Paano mo gagamitin? At pasok na ang 10 brothers sa susunod na round. It's your turn, 10 brothers. At ang natitira na lang ay kasal-kasalan. At ang natitira na lang dito ay... Uy! Siya na naman. Ito na naman. Yes, Bubay, this is your question. Kung singsing ang wedding symbol ngayon, ano naman ang simbolo ng pagpapakasal noong panahon ng ancient Incas sa Peru? Ikaw. Ako. And your answer is? My answer is exchange of sandals. Exchange of footwear. Yes, footwear because it would mean that they will not part ways and they will They're not always together. Yes, and they will not gonna be lost in translation. Ayun. Katulad na nangyayari sa'yo Yes. ngayon. Alien, Alam mo ba dyan sa Peru? in English please because they're listening to you. Do you know, in Peru, they don't use checks. Yung mga cheque. Yes? Check. They don't use checks. Why? Because they use Incas. They always Incas. Ancient Incas. Ang nagpapalitan sila ng... English. They exchange. They exchange slap. Nagsasampalan sila. Bro, Jose, Yeah. ano ang pagpapalitan na nagaganap? Pillow, blanket, exchange, after wedding, use. Ano yan? Ay gagamitin. They use in first night. Beddings. Yeah, pillow, bedsheet. Bedsheet. Hindi. Ano? Semerad Blanket, Brothers. Blanket, exchange. Sandals.
Exchanging sandals, is it a fact or a bluff? Bluff. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Bluff na bluff. Nako, bluff ang sagot nila sa sagot ni Bubay na sandals. Make or break na to. Break na kaya? Huwag kayong alis. This is Celebrity Bluff and we'll be back. We're now playing round 1 level 2 for 4,000 pesos. Sabi ng Simrad Brothers, sa kanilang make or break answer ay Bluff na bluff. bluff na bluff. At anong sabi ng blackboard? Is it a fact or a bluff? Oh! Grabe, nung cute nila, no? Hindi rin. Dahil sa kasal-kasalan noon, tradisyon ng ancient Incas, ang couple ay officially wed kapag nagpalitan ng sandals o chinelas. Tama naman si Bubay. I'm very sorry, Samurai Brothers. The bluffing game is over for you. Sorry. Palakpakan natin ang Samurai Brothers. Thank you for playing with us. I hope you had a nice time. Thank you. This is round 2 and congratulations to Fernandez Brothers and Ten Brothers. Are you guys ready? Yes. This is round 2 and this is Word War. Ang unang makascore ng 15,000 points wins this round at siya ang papasok sa ating jackpot round kung saan ay meron kayong pagkakataong manalo ng 500,000 pesos. And for now, yung 6,000 ng Fernandez at 9,000 ng Tiang Brothers ay babalik natin sa 0, please. Ayun, patas na patas tayo ulit. Back to back. At sa inyo naman, si Geronte. Okay. Ito ang category. By blood. Kayo yan. Isa lang magulang yan. Bubay. Buto ng halaman. And this is World War I. Yes! Sibling. Oh, it's wrong. Ten Brothers, you can steal. Go ahead. Sorry, bro. Siblings. Siblings, is it correct? It is correct! Ten Brothers, you have 5,000. Renz and Jeric, ito ang next category. Comfortable. Manny Pacquiao. Ang lamig niyan. Suot ko to during my Boy Scout days. Unahan ito. This is World War II. Yes, Jeric. Boxer shorts. Boxer shorts, is it correct? It is correct! Si Rap naman, at saka si Jeron. Okay. And this is the next category. Times 2. The King Dolphy and Bossing Vic Soto. Yun, kasama ako dyan. Basketball. Unahan ito. And this is World War III. Yes, Jeron. Time's up. You can steal. Double trouble. Double trouble. Is it correct? Double trouble is, of course, correct. Fernandez Brothers. First correct earned. Ayos. Ten Brothers, dalawa pa rin, 10,000. Ito ang next category. Beautiful. Grammy awardee. Diyan ako nagpapatahe. Mananahin ng hotdog. Renz and Jerry, kamay sa likod, unahan ito. And this is World War IV. Yes, Jerry. Oh my God, time's up. You can steal, Renz. You have 10 Taylor seconds. Swift. Taylor Swift. Yeah. Is it correct? It is correct! Woo. It's a tie! They both have 10,000 points! Sino kaya ang papasok sa jackpot round? Walang bibitaw, babalik ang Celebrity Bluff! Ay, nako, sino kaya ang sasagot ng fifth? At ang
ating category. Idol! Rookie MVP. Kilala nyo yan? My future boyfriend. Ha? This is World War V. Yes, rap. Kobe. Oh! Yes, 10 brothers, you can steal. Kobe Paras. Kobe Paras. Is that correct? Kobe Paras is correct! Fernandez brothers, the bluffing game is over for you, but you played very, very well! So proud of you! Thank you for playing well. Thank you! And 10 brothers, congratulations! Kayo ang may chance sumagot ng ating ₱500,000 peso question. Sa round na ito, ang sigurado ay... Yes naman! Let's play round 3. And this is the final 4. Jeron and Jeric, pipili kayo ng 4 na sagot. At saka palang magbibigay ng opinyon ng ating mga Gangnam Mamamam. Each correct answer is worth 25,000 pesos. 4 perfect answers is equivalent to 100,000 pesos. Plus a chance to win ₱500,000 pesos. Categories, please. Ang dami, ang sikat. Please choose a category. Ang sikat. Narito ang tanong. Sa mga sumusunod, sino ang 4 na may pinakamaraming followers sa Twitter? At narito ang 6 na posibleng tamang sagot. Justin Bieber, LeBron James, Pope Francis, Lady Gaga, Barack Obama, Katy Perry. No coaching, please. Please choose 4. Bieber. Justin Bieber, Lady Gaga. Lady Gaga, Katy Perry. Katy Perry, I think it's LeBron James. LeBron James. At narito ang ating Gangnam Mamamam to express their opinion. Dapat sinama niyo si Pope. Pope. Pope pala. Kasi siyempre maraming Christian buong mundo eh. Maraming religious. Oo, sinusundan nila yung Pope. Kasi nag-tweet yung Pope eh. So, marami siyang followers. Siguro hindi masyado si LeBron. Kasi konti lang yung nagbabasketball eh. Marami naman kasi, halos hindi lahat mahilig sa basketball. Kasi kaya pinili Panlalaki lang yun eh. Oo. Hindi, may mga babae rin mahilig maglaro. Kaya lang, si Lebron Konti kasi lang. common player sila. Pinili nila. Si Pope kasi talagang Buong mundo. lahat. Binabantayan niya ang bawat kilos. Bubay. Ako, sure ako dun kay Lady Gaga kasi kaka-check ko lang nung Twitter account niya 2 nights ago. Parang nasa 40+ million. Oh. So, siguro itong Barack Obama piliin niyo. Kesa dun sa Instead LeBron. of LeBron James. Yes. Jeron and Jeric, narinig niyo ang opinion ng ating mga Gangnam Mamamam? At they strongly suggest that you remove LeBron James. Well, it's up to you. Dahil basketball player siya, baka niya pinili si LeBron James. And this time, you have 30 seconds to change or not to change. Bahala kayo, your answers. And 30 seconds, your timer starts now. Hindi na. We're gonna stick with LeBron James. Ako po! Barack Obama. That's our final answer. Barack. And it's locked. Time is up, Jeron and Jeric. This is your final 4. Huwag na natin patagalin. Let's reveal your first answer. Justin Bieber. Isa ka ba sa may pinakamaraming followers sa Twitter? Yan ang pinakamarami. What do you think? Pang ilan kaya ito? Si Justin Number Bieber. 1. Is it a fact? Yes! Number 1. Okay, correct na tayo. You have 25,000. Nice! Lady Gaga, isa nga ba sa pinakamaraming followers sa Twitter? Blackboard, please reveal, is it a fact? Well, of course, it's a fact. Number 3. And in fact, you have 50,000. Sabi na ha. Madagdagan pa kaya? Huwag kayong bibitaw. Celebrity Bluff will be right back. Jerry, may 50,000 na kayo. Buksan natin si Katy Perry.
Sure na sure kayo sa Katy Perry? Sure na sure. Okay, tingnan natin. Katy Perry, is it a fact? Of course! And you have 75,000! Woo! Tingnan natin ang ating Pope. Pope Francis. Is it a bluff? It's a bluff! Ang ating mga gangnam kanina ay talaga naman disagree sa LeBron James. LeBron James, is it a fact? I told you. Thank you for having us. Thank you. Sayang. Did you enjoy? Yeah. Nag-enjoy naman kayo, no? enjoyed Congrats, congrats. Let's thank our gangnams. Buba! Thank you. Thank you. The alien Brad Pitt! And my favorite, and yours too, Jose Manalo. We'll see you guys next week. This is Celebrity